beloved Boss Mike Cervera. Si Sara Duterte, kahapon po, di ba, natalakay nga natin, sinampahan po ng patong-patong na kasong plunder ang inyong Sara Duterte na idol ninyo. Sa panibagong plundered complaint, si VP Nako. Sara sa Office of the Ombudsman. Ang kanya umanong paglulustay ng pondo ang basehan pa rin ng reklamo. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Nako. Plunder, malversation at graft ang laman ng reklamong inihain ni former Senator Antonio Trillanes at ng Nako. civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan sa mga umano'y anomalya noong nakaupo pa ang bise bilang Education Secretary at noong siya ang mayor. Ayan, mga kababayan, ganyan lang ang ginagawa. Mamulot ng basura, tapos napakaraming camera, nagdilig ng tubig sa puno. Ang camera, mga kababayan, 20. Wala stick, malupit talaga to si Sara. Ewan ko, bakit ganyan lang yung kaya niyang gawin, ng Davao City. Kabilang narito ang umano'y maling paggasta na 650 million. Ito naman yung pinapasumpa, ang dami pang arte, manunumpa rin pala. Ito na. Pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Mga irregularidad sa 8 billion laptop procurement sa Nako. DepEd. Kita nyo, pati yung laptop, sabi nga natin, di ba? Maging ang 2.7 billion na confidential funds noong Nako. termino ni VP Sara bilang Davao City Mayor. Ilang beses din umanong tumanggap ng pera mula sa drug lord si VP Sara noong alkalde pa siya. Grabe. Reklamo rin nila ang bise dahil unfit daw ito para humawak ng posisyon sa gobyerno at humaharap din daw siya sa betrayal of public trust dahil sa ginawa nitong public meltdowns habang pinagbabantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kapamilya nito. Napakahalaga na Ito na. Ito na, mga kababayan, ang bida ng bayan! Ang bida ng bayan! Kita nyo ho, mga kababayan ko, si Sara Duterte, nagnanakaw sa pondo ng bayan, confidential fund, 460 million kada taon yan, at mga kababayan ko, tumatanggap pa ng kickback, ng komisyon sa mga droga daw, di umano, at mga kita sa mga pogo ay tumatanggap din daw si Sara Duterte, diyan, di umano. At eto na nga po, mga kababayan, sa mga binulok na laptop, kinikback din ni Sara Duterte. At sa mga ghost student, ay nako, kinikback din ni Sara Duterte. Ang dami! Walang mga kababayan, walang pinapalagpas si Sara. 10 million na libro na ninakaw niya, pati yung laman. Grabe, no? Sara Duterte, bobo talaga eh. mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President ng ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na na isa siyang kurakot na public official. Sara, Sabi nung tao na malinis na wala kayong maibato na minsan, kahit minsan, makinig kayong mga tatanga-tanga kayong mga DDS, ha? Kahit minsan, meron na ba kayo na nabalitaan na si Senator Trillanes ay naging kabahagi, naging kasapakat, ng pagnanakaw sa pera ng bayan? Tanong ko sa inyo. At bakit ako'y nagtataka kung bakit kayong mga hinayupak kayo, mas kinakampihan nyo si Sara Duterte at buong pamilya niya kasama yung tatay niyang nakakulong sa may ICC detention cell at etong isang kapatid niya
na inakasahan din na smuggler ng shabu at mahilig sa pokpok sa Davao. At ito namang si Baste na hindi mo alam kung lalaki at hindi mo rin alam kung ano rin ang gusto sa lalaki ni Kitty. Bakit kung magpalit ng jowa ay parang damit lang na binili sa may sa may ano ba yung bilihan ng damit? Ang alam ko kasi mga kababayan yung Company B. Oy, mga kababayan ko, alam nyo ba yon yung Company B na damit? 'Di ba? Nung araw yan yung mga brand na sikat. 'Di ba no? Oh, yan yung parang nagpapalit lang si Kitty ng lalaki. Oh. Eto na mga kababayan ko. Ani Trillanes, kasama na rin daw sa reklamong inihain ang mga nakasaad sa affidavit ni Ramil Madriaga na umano'y dating bagman ni VP Sara. Nako, ito na, dinagdag na ho mga kababayan itong kontrobersyal na Ramil Madriaga na in-expose ni Meme Pebbles. Iwanag naman ng The Silent Majority, hindi dapat basta-bastang baliwalain ang mga kinaharap na issue ni VP Sara. Yan. Dapat pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Nako. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Supports Duterte Ay. na yung 650 million confidential funds na kinu-question sa kanya Nako. ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maanomalyang flood control projects. Kita nyo? Ito na mga kababayan, no? Sabi ni Teresita Tan, kaya si Trillanes dinanalo dito sa Caloocan City. Meron pala siyang gagampanang mahalagang papel ngayon. Go for it! Oh! Mga kababayan ko, pag tumakbong senador ito, tsaka o kahit vice presidente, o kaya mayor uli, naku, susuportahan ko uli yan. Mga kababayan, tumingin naman tayo minsan. Mamili na tayo ng mga taong walang issue. Matatagal na naging politiko, matagal nang naging senador. Pero ni minsan mga kababayan, wala tayong nabalitaan na katulad ng balita na inaakusa kay Martin Romualdez. Wala tayong nabalitaan na inaakusa kay Saldico. Wala tayong nabalitaan ni minsan na inaakusa katulad ng inaakusa kay Sara Duterte. Diba? End times, late ka na. Walang ganun eh. Oo. Sino pa? Ping Lacson. Yung mga ganyan sanang mga politiko, ang iluluklok natin sa susunod na panahon. Mga kababayan. Tapos tatakbo yung idol ni Jojo Chavez. Mga kababayan, bilang isang matalinong botante, pipiliin ko yung walang issue, yung walang mga nag-aakusa na mga nagnakaw sa kaban ng bayan. 'Di ba? Pero kung yung mga tatakbo tulad ni Sara, tatakbo daw. Ang daming mga inaakusa katulad nito. Inaakusa na naman ng grupo ni Trillanes. 'Di ba? Tulad niyan. Ito naman si Martin. Ang daming mga inaakusa ding pagnanakaw niya. Nakasapakat daw niya si Saldico. Mga kababayan ko, pipiliin ko na ang isang Martin. Pipili. Ano masabi ko? Pipiliin ko na ang isang Senator Trillanes at isang Ping Lacson, mga kababayan ko. Diba? Doon ako sa mga malilinis na mga politiko. Hindi yung maraming mga kinasasangkutang mga kontrobersya na takot sila na magpaliwanag. Konti na lang, Mon Amor, ha? Konti na lang. Konti na lang, ha? Ito na. Pakita ng complaint na ito na una
ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte, Nako. ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Nako, Kaya yan. dapat na bigyan ito ng parehong pagsusuri. Ito na ang pangalawang reklamong kinahaharap ni VP Sara sa Ombudsman. Limpak-limpak na dokumento ho yung mga ebidensya para kay Sara Duterte, oh. Tapos ang nauna pang complaint affidavit ng iba pang civil society group noong December 2025. Kaya kumpiyansa si Trillanes at ang iba pang mga complainant nakikilos ang ombudsman pabor sa kanilang reklamo. Oy, Boying, ikaw naman ha. Binigyan ka na ni Lord ng pangalawang buhay, gamitin mo na yan sa maganda. Di ba? Inamin niya na nagkaroon ng cancer, nagkaroon ng leukemia. Mga kababayan, kung nung araw, bundat na bundat din yan. At ngayon, pumayat na pag nakita niyo mga kababayan, kung dati maitim na siya, ngayon nagmukhang nog-nog na talaga. Baka binibigyan ka pa ni Lord na maitama yung mga bagay na mali mo nung araw. Pagkakataon mo na ito, ipakita kay bro na ikaw, Boying Remulla, ay makagawa ng mabuti para sa mga tao. No? Tama, no? Tama, no? Oh. Lahat ng mga dokumentong na-attach doon Ito totoo naman, di ba? Kung dati mga kababayan nog-nog siya, maitim na siya nun pumayat. Mga kababayan, pag pumapayat ka, nangingitim ka lalo Bakit? Nako-compress mga kababayan yung mga balat mo. Lalong nagkakaroon ng anino. Kaya kung si Boying noon, nog-nog, ngayon baluga na Diba? Joke ko lang yun Boying eto na. sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya Alaka, official documents daw, mga kababayan, yung dala-dala ni Trillanes, confident tayo na makukuha ito. Umaasa din ang dating senador na may papabukas sa Anti-Money Laundering Council Ayan na. ang bank accounts ng bise para maitugma sa laman ng reklamo. Yan, mga kababayan, sana mabuksan, kung totoo yung mga bilyon-bilyones ni Sara Duterte at saka yung asawa niyang hindi na sila nagsasama. Ito kasi, pagka binuksan yung bank accounts, Nako. galing man lang dun sa mga flood transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila may tatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Oo nga, nagpapanggap kayo pero yung mga kasi Sentry, si Sara Duterte kahit anong isuot nun, kahit branded, baduy Si Sara Duterte, mga kababayan, hindi marunong manamit no? Sa totoo lang, pansinin nyo yung mga damitan nila, mga kababayan ko, mga branded, mamahalin Pero bakit ganun? Parang ang cheap-cheap pa rin ni Sara Duterte. Parang kahit na mamahalin yung mga gamit, mga kababayan, parang sa Divisoria pa rin na galing, Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte Alaka. at Scarpio, Oy! Shiko yun, nandun Ay, BMB Romy, late ka na. Oy, tingnan nyo si Koy, nandun sa likod. Ikaw, anong ginagawa mo dyan sa likod? Ito na. siguro naman, Ayan na Si Koy talaga ispat na ispat ka ni Along dyan. bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at bumakin ng mga tiwalinga itong mga taong ito. Correct, tanggapin nyo ng mga DDS. Alam nyo, ito may napansin ako kay Trillanes,
Si Trillanes kasi, isa lang ang expression ng mukha nito eh, no? Siya totoo lang. O minsan ako lang nakakapagpangiti dyan. Oh, totoo. Pagka tinignan ninyo, si Trillanes, isa lang expression ng mukha. Tingnan nyo, nagiging patola ba yan sa mga basher niya? Hindi niya pinapansin. Oh, di ba? Hindi pinapansin. Para bang, walang pakialam sa inyo. Basta, eto yun eh. Oh, hindi apektado sa mga basher ng mga DDS, ano? Sabi nga niya paano ka na ba mamaapektuhan sa mga sinasabi? Oh, pangbata lang yung mga banat eh. Sabihin ba naman ako sundalong kanin? Sabihin ba naman ako trililing? Yung tinatawag nila, yun yung totoong nagmamahal. Sa bansa natin. Oh, di ba? Sa ngayon, wala pang pahayag si VP Sara patungkol sa mga reklamong kinaharap niya sa Ombudsman. Wala Sa na yan. Agenda, Wala na yan, no? Hindi magsasalita yan. Alam naman natin ang totoo dyan eh. Yung bank accounts Yan, no? or galing man lang dun sa mga flagged Koy, nandiyan ka sa likod. transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwali nga itong mga tao. Yun. Di ba, mga kababayan ko? Pinabubuksan ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang mga bank account ni Vice President Sara Duterte sa publiko. Ito'y upang makita umano ang mga manumalyang transaksyon ng Vice Presidente. Nagsampa kahapon sa Ombudsman ng patong-patong na reklamo si Trillanes kasama ang isang civil society group laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay ng mga inihaing complaints, ipinananawagan rin ng grupo na silipin ng Ombudsman at Anti-Money Laundering Council ang mga bank accounts ni Vice President Duterte. Dyan na marayayari si Sara Duterte. Our beloved Boss Mike Cervera.